Magandang lalaki ho ako, whether you like it or don't. Walang Sana basagan ng all. trip. Basta, seryoso ko. Walang basagan ng trip. Magandang lalaki Sana ako. all. 9:38, make it 9:39. Ngayon po ay Huwebes na ng gabi. Huwebes, ngayon ay 26 ng buwan ng Setyembre. Ilang araw na lamang po matatapos na ang buwan ng Setyembre. Pasok na ang buwan ng October. Wow, looking forward to something big in October. Merry Christmas! Yan. Binibilang ko yung mga uwi ako ng Rosario. Mukhang ang dami. Mga kulang-kulang 30. Kailan kaya sasabihin? Welcome po sa ating programa Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ngayong maulan dito sa Metro Manila, maulan na Huwebes ng gabi. Bakit umuulan? Ano bang season ngayon? Tag-ulan pa ba ngayon? Yan po ay katanungan sapagkat kayo po ay nakikinig sa ating programa dahil nadidinig po tayo sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. Tayo rin po ay kasabay napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM at sa Channel 19 sa Signal Cable. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At syempre kapatid, i-follow, like, and share ang ating social media accounts. Ito po ay at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, at TikTok. And don't forget, subscribe po tayo sa Radio 5 True FM YouTube channel. Please press the yellow basket. Ayan. Hanggang magkayupi-yupi na yung yellow basket na yan. Mine. Para naman sa mga nais maging bahagi ng ating programa at makibahagi sa programa natin, ibahagi niyo ang inyong mga kwento, kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, kalungkutan, whatever problema na gusto niyong idulog sa ating palatuntunan sa ating counseling portion, magpadala po kayo ng mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong contact number at syempre may pangalan niyo. O dili kaya ay tumawag po sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Pagkain pang spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual. Narito ang ating pagkain pang spiritual sa araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay ika-26 ng buwan ng Setyembre at ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-9 na kabanata ng Ebanghelyo sa ayon kay San Lucas, talata 7 hanggang 9. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng mga nangyayari. Nabagabag siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na taga-bautismo. Sinasabi naman ng iba, nagpakita si Elias. May nagsasabi pang ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay. Ngunit sinabi ni Herodes, pinapungutan ko ng ulo si Juan. Sino kaya ang lalaking ito? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya. Kaya sinikap niyang makita si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang spiritual.
9:47 bago ho natin ibigay sa inyo ang ating Pest to Pest episode ngayong gabi. Batiin ho natin dahil bukas po ay kaarawan ng isang babae at isang kaibigan na malapit sa puso ng mga pilgrims ni Dr. Love. Malapit din po sa puso ko. Napakabuting tao po. Ang kanyang pangalan ay si Kumaring Zenny Dayang Hirang. Bukas po ang kanyang kaarawan. Malakihan po yan, isasarado ang Manila Hotel. Bukas, magmula dyan sa Rizal Park hanggang doon sa Manila Hotel, nakalatag na po ang mga lechon. Kaya ipagbabawal ang pagdaan ng sasakyan dyan dahil madulas, maraming mantika ang kalsada. So, ang mga kaibigan... Nagpapatay na ba ng baboy? Malaki yan, ha? Ang mga kaibigan ho natin, Mariví Viola, Myra Bulisay, Lee, Elizabeth Villa Gonzalo at lahat ng mga pilgrims, si Cherico, si Alfred Saban, lahat ng mga pilgrims natin ay bumabati kay, siyempre kasama ko dyan, bumabati po kay Zenny Dayang Hirang ng advance happy birthday sa araw ng bukas. Happy birthday! Happy birthday to you. At sana'y mabusog mo kami. Ano ba masarap kainin bukas? Parang gusto ko ng seafoods. Ano ba, meron ba seafood? Ganun. Anyway, 9:48 ang ating tumpak na oras. Ang ating pong episode na mapapanood ngayon sa ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, ito po ay napanood na kaninang umaga sa programang Face to Face sa Channel 5 na sumasa inyo po mula Lunes hanggang Biyernes alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At may replays po ito sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating episode ngayon. Ewan ko kung mag-iinit ang ulo nyo rito at kung sakaling mag-init ang ulo nyo at meron kayong mensahe na gusto nyong ibigay, may opinion or may mensahe kayong gusto nyong ibigay, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment kayo sa ating live stream. O dili kayo tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Tingnan natin kung mapaiinit natin ang inyong mga ulo. Narito ang titulo ng ating episode ngayong gabi, Baby, Baby, Baby Lick Mo. Baby, Baby, Baby Lick mo ba o hindi? Baby Lick mo ba o hindi? Ano ito? Tungkol saan to? Sa bata na kinuha? Ibabalik ba sa magulang yung bata? Let's find out! Alamin ho natin. Narito ang ating episode ngayong gabi. Aling Minda, bakit mo nasabing si Aling Baby ang nagnanakaw ng mga kalakal nyo? Paano bang nangyayari? Kasi po ma'am, nung tinignan ko po yung kalakal ko po, kulang talaga ma'am, ang daming kulang ng kalakal ko po. Ano ba ang mga kinakalakal nyo? Katulad Plastic ng po, at saka bote. plastic, bote. Paano Bakal nyo? po. Bilang ba yon? Binibilang yon, Nay? Opo, Pagka binibilang nag-ano po kayo? namin po ma'am. So pag tinanggal nyo na sa sako, makikita nyo kulang-kulang na. Opo, kulang Nasaan ba po. tong sako na to? Bakit nananakawan? Di ba to nakasarado? Hindi pa po ma'am, hindi pa po namin nakatali, hindi pa po. Okay, gusto ko lang maintindihan na yung pangangalakal na sinasabi ng ating mga kababayan na yan ang ginagawa nila. So, mangangalakal kayo, bibilhin nyo sa junk shop, tama? Ano ba? Hindi po, ang iba po ma'am, pinupulot lang Okay, namin. pulot-pulot. Opo. So, paano kayo nananakawan? Paano mo nalalaman na ninanakaw? Kasi ko po ma'am, yung kalakal ko po, doon po namin nilalagay sa tapat namin. Dahil may aso po kaming 3. Ngayon po ma'am, nung tiningnan ko po, kulang na po yung mga sako doon. Pero hindi pa ako nag-ano sa mga tao kasi po gusto kong ako talaga makakita. Ngayon So, sako-sako ito? Opo, naisako ko na po. Okay. Kaya pagtingin mo sa mga sako, kulang-kulang. Opo. Pero ilan na lang yung mga natitira ganon? Siguro po, mga 6 na sako na lang po. Galing sa ilan? Mga ano pa po, mga siyam sigurong nawawala, ma'am. Gaano kahalaga ba sa iyo ang kalakal na nakukuha? Ay talaga mang mahalaga sa amin, ma'am, kasi yun lang kinabuhay namin. Ang asawa ko po, wala pong trabaho, extra-extra lang talaga.
Ngayon yung anak ko po, isa na lang pinapaaral namin, bunso namin po. Ngayon po, wala na talaga, no choice ako, kaya ako po nangangalakal, ma'am. Maganda ba ang kitaan sa kalakal, Aling Minda? Kasi para marami tayong kababayan na nasa ganyang business. Ang maganda rin naman po, ma'am, medyo kalahati din mamantubo mo kung magtiyaga ka lang talaga. Kaya marami ding nangangalakal, ano? Pero ito ba si Ate Baby ay kaibigan mo? Ano ba ito, neighbor mo? Opo, kaibigan po namin talaga bakit yun. sa tingin mo ginagawa Kapitbahay niya ko sa pa iyo? po. Hindi po kasi po, nung naghinanap ko talaga, ma'am, doon ko nakita sa gilid ng bahay nila ang sako ko. Ikilala ko po yung sako. Ang sinasabi ay ikaw daw ay mapagbintang. Hindi po, ma'am. Hindi po yung totoo, ma'am. Hindi po. Hindi po ako, bago po ako magbimbintang, ma'am, yung nakikita ko po. Hindi ako nambibintang. Paano kaya sasagutin ni Aling Baby ang paratang sa kanya? Tawagin natin, Aling Baby. Pasok. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano ka? Isaw naman nyo. Maghanap buhay! Tama na. Alam mo yan, mag-aakong magtrabaho sa... Tama yan. Aling Baby, kinukuhanan mo ba talaga ng kalakal si Aling Minda? Aling Baby, totoo bang kinukunan mo ng kalakal itong si Aling Minda? Ninanakawan niyo raw ng kalakal. Hindi po. Bakit niya sinasabi ito at nakita daw niya yung mga sako doon sa bahay Bakit? ninyo? Isa lang ba may sakong ganyan? Parehas naman kinukuha namin ng bigas niyan. Hindi, Parehas kilala ko din yung ano sako niyan. ko. Alam ng mga kapitbahay Hindi namin kita yan. bibintangan ko. Hindi Kayo ko ba ay nakikita. nagpabarangay na? Hindi pa po. Nakapagpabarangay ka na Hindi, ba? ma'am, kasi nung nakita ko, ma'am, gusto kong puntahan siya para mag-usap kami ng maayos. Eh, hindi ko siya Ay, alam mo, maabutan. bago ako naalis Dahil eh. nagtitinda po siya, ma'am. Gabi na ako nadating. Naglalako ako. Oo nga, gabi ka na nga dumadating. Okay, matagal na ba kayong magkakilala, Ate Opo. Aling Opo. Baby? Opo. Okay, pero bakit sa tingin mo ay napagbintangan ka pa ngayon na kumukuha ng mga kalakal kung kayo ay magkaibigan at pareho halos ang ginagawa nyo sa buhay, ang Parehas naman po pangangalakal? ang sako gawin namin. Parehas naman kinukuha namin ng bigas. Parehas sa sako ang binibigay Pero sa ang amin. sinasabi, bakit Oh. may pagkakilanlan ka rin Anong- sa sako mo? Ano ibig sabihin, Ate Minda? May palatandaan ka ba? Opo, pariyo-pariyo po yung kalakyang sako ko po, ma'am. Pariyo-pariyo, tsaka tinignan ko po yung laman, buti at Eh, ba't saka nilalagay plastic. naman sa harapan yung Ang sako laman. na Eh, hindi kalakal naman mo kayo kung nangangalakal, sino di ako? ba? Hindi Ako. kayo nangangalakal, Minda. ako lang. Kung ako mangangalakal, Mama Carla. Kilala ako ng buong barangay. Ate Minda, gano'n ka dalas ba kayo mawala ng mga sako? Gano'n kadalas? Hindi po, parang hindi naman sinabay, minsan-minsan lang po. Hindi, ibig sabihin, paminsan-minsan, mga ilang beses na kayo nawawala ng sako na nakikita nyo sa Isang kanya. beses lang pa. Pati raw pagpapakain sa aso ay kini-question ni Ate Minda. Ano ibig sabihin, Ate Baby? pag may sobra po kami pagkain sa binibigyan ko po yung aso. Pero tinatawag ko po kung sino nandun sa kanila. Ay, dahil hindi ko kaya magpakain ng aso dahil laging masungit yung mga aso niya eh. Tsaka yan daanan po yan talaga ng tao. Taon ng tahon. Kaya pala pa, Oh. unti-unti kang pumupunta sa bahay. Kaya Bakit? inaamo mo pala Oy, aso namin. tinatawag Dahil may ko. balak ka, nga Kung kunin sino mo nasa yung inyo, kalakal mo. Tinatawag ko. Alam, ano ka, Diba? pagkitala ko yung aso mo? Yung Yan. aso namin, isa aso lang po talaga yun, pumatapang. tataon yun, nakakatakot kung magsalita yun. Yun na, hindi pa, kung mga Okay, ganito yun. maingay ba, Ate Opo, Baby, opo. ang mga aso? So, kaya pinapakain mo para Hindi manahimik. pa ako nagpapakain, kundi yung mga niya doon sa bahay nila. Minsan tinatawag ko siya, wala Hindi ako maniwala sa iyo, Ate Bibi. Ay, Hindi ako maniwala doon. Talong ba Hindi ako asawa mo? maniwala. Kasi ang Ang aso asawa namin, mo. maraming dumadaan, hindi nagkaganyan. Ikaw Wala lang akong talaga. papakain ng At aso. nagkataon nga nawala ang kalakal ko. Takot nga ako sa aso mo eh. Okay. Nakakalungkot lang na itong panahon na ito ng Kwaresma, ang pinag-uusapan natin ay mga pagnanakaw. Ito yung panahon na dapat tayo ay nagninilay at pinag-aaralan natin yung ating relasyon sa Diyos at sa kapwa-tao. Ang pinakamagandang relasyon sana ay sa magkakapitbahay kasi kayo ang nagtutulungan. Unfortunately, Aling Minda, gusto kong tumulong sa iyo at gusto kong pumanig sa iyo dahil ikaw ang nawawalan. Sabi mo, nakita mo yung mga sako doon sa bahay ni Baby, no? At marami nang nawawala sa iyo. Ibig sabihin, maraming pagkakataon na nakukuhanan ka ng kalakal. At para sa iyo, malaking bagay ang kalakal. Yan ang pinagkukunan mo ng hanap buhay, no?
But unfortunately, sa mata ng batas ng tao, kailangan natin ng ebidensya. At sabi nga ng attorney, wala tayong malinaw na ebidensya. Alam mo yung pag-accuse mo sa kanya ay parang kaso ng jealousy sa mga magsisyota, sa mga mag-asawa. Yung mga nagsiselos. Nagsiselos dahil wala ng time sa kanya. Nagsiselos dahil parang napapabayaan siya, ganyan. So, kapag nagselos ang isang tao, dapat tayo manatiling tahimik at maghanap ng ebidensya na magpapatunay na pinagtataksilan tayo. Ganyan din sa kaso mo, Minda. Wala kang ebidensya, wala tayong mapanghawakan para idiin si baby. Di ba? Kay baby naman, malakas talaga ang loob niya na aminin na, hindi ako nagnanakaw niyan. Kahit pinapakain niya yung aso mo para manahimik. Di ba? Parang nasusuhulan yung aso. Ganun pa man, baby, hindi kita pagbibintangan. Ha? Nung panahon ni Jesus, ang mga magnanakaw, baby, ay ipinapako sa krus. Tandaan mo yan, ha? Dinadala sa kalbaryo at ipinapako sa krus hanggang mamatay. So, maaaring makaligtas ang nagnakaw kay Minda sa mata ng tao dahil walang ebidensya si Minda. Pero may isang nakakakita sa lahat. Kahit anong tago ang gawin mo, nakikita ng Diyos at ang maling ginagawa ng tao ay pinagbabayaran sa mata ng Diyos. Ganun pa man, kung may nagkulang at nagkasala, maaaring between them ay pwedeng humingi ng paumanhin at patawad. Kahit silang dalawa lang nagkukwentuhan, hindi na tayo kasama. Mailigtas lamang ang kaluluwa ng isang nagkasala sa mata ng Diyos. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat, Dr. Love. Walang anuman, Mama Carla, thank you so much. Ganyan talaga kung tayo mag-aakusa, siguruhin natin meron tayong ebidensya. Mahirap na ho dahil, makapaninira tayo ng reputasyon ng kapitbahay o ng kaibigan natin. Pabalik ko ang programang Dr. Love Radio Show hanggang alas 11 ng gabi. Maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating programa kung meron kayong komento sa inyong napanood sa ating episode ng Pest to Pest ni Dr. Love. Ipadala ang inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Oras natin alas 10 ng gabi. Minutes after 10 o'clock, pagbabalik natin mamaya yung mga reaction ng ating mga listeners. Ha? Maraming salamat po sa mga nagpadala ng mensahe sa ating programa, mga regular na mga nakikinig sa programa natin. Magandang gabi kay Lina Ho ng Plaridel, Bulacan na ngayon ay nanonood daw sa ating programa. Pwede kayo manood sa cable, sa Signal Cable Channel 19. Mapapanood nyo na po ang ating mga programa doon sa Signal Cable Channel 19. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, buwabati ng magandang gabi at nagpapacheck ng attendance. Buhat naman sa Tokyo, Japan, si Andrea Edamoto ng Tokyo, Japan. Kumbawa, Andrea Edamoto ng Tokyo, Japan. Alan A. Hungko ng Kuwait, Carmelita Neira ng Hong Kong. Magandang gabi at happy listening po kay Leo Havares, Evelyn Fortunado ng Real, Quezon, Maria Erica Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, Celine ng Belgium, Brussels, Belgium, buwabati ng magandang gabi at nagpapacheck ng attendance, Vanji Galaes Bayona, Lolita Sakdalan, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin kay Chato Sakluti na ngayon ay nakatutok sa programa natin ngayon. For 27 years ay palagi nakikinig every night. Shari Picho ng Seattle, Washington. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Rick Pombo, Herbert Gaor. Sino pa? Si Darcel Medina Palaganas ng Herona, Tarlac. Ayan.
Kagawad daw siya ng Herona Tarlac. Magandang gabi ho, Kagawad. Herona. Ano ba yung kinakainan ko dyan? Isdaan. Oo, sa Herona Tarlac. Pag ako nagpupunta ng Manawag, Pangasinan. Magandang gabi kay Rick Pombo ng Paliparan 2, Dasmariñas, Cavite, Briella Marge Alvarez Bonifacio, AJR Romero, Ruth Bosbos. Pabati naman po sa ate ko si Gina na nagsa-celebrate ng birthday niya ngayon sa Lubao, Pampanga. Maayap Abengi Kekongang Kabalen. Happy birthday! Dakalang salamat po. Happy birthday sa inyo. Sa mga nagsa-celebrate ng birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Emerson Alvarez from Cainta, magandang gabi ho. Lori Feria Flores ng Pasay City, Janet Persiler, Ernesto Amante ng Milan, Italy. Magkita-kita po tayo dyan sa Milan, Italy. Hindi ko alam kung anong araw kami pupunta dyan. Pero mag-iikot po tayo dyan. Gusto kong mapasok yung Domo Cathedral. Ruth Bosbos, maraming salamat. Wow, may lechon. Sana mabusog mo kami. Ganda ngayon ang pagkaing spiritual. Ay, oo. Lord G. Pleiadian, magandang gabi. And Jose Tokmo, Brother June, na-miss ko po itong boses nyo. Akala ko po kasi sa radio lang po. Mayroon na po pala kayo dito. Nag-flashback lahat po sa akin habang nakikinig po ako dati sa radio. Wow, Jess. Maraming salamat sa iyo, Jess, ha? Pwede na makinig, manood sa sa Signal Cable, Channel 19. Pwede na ho kayong manood doon at magkakitaan tayo. Magkakitaan. Alright, 14 na minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Si Teacher JC Calasikas ng Bulacan ay nasa linya para magbigay ng opinyon dito po sa kasaysayan ni Minda at saka nitong si... Anong pangalan? Si Baby. Oo. Si Minda ay nagre-reklamo na ninakawan daw siya ng kalakal ni Baby. Yon. Si Baby daw, sabi naman ni Baby, siya lang ba may ganong klase ng sako? O, isang binibili namin ng bigas. Diba? Anong masasabi mo, Teacher JC Calasikas? Magandang gabi habang naghihintay ang uod ng ganda na si Sugar ng Pampanga. JC, good evening. Brother John, magandang gabi po. Magandang gabi sa iyo, JC. Anong masasabi ng isang guro? Di ba? Oy, pakinggan niyo mabuti. Sabi ko, guro, ha? Hindi guro. Kasi marami ako nadidinig ng mga kabataan. Ang tawag ni ang pronunciation nila ay guro. Guro, opo. Oo, hindi po. Ang tamang pronunciation niyan, kung nabubuhay si Chadeli, mababatukan kayo. Guro. Ang teacher ay guro. Ayan. Sige. Ano ang masasabi ni Guro JC Calasikas ng lalawigan ng Bulacan? Ayun. So, umpisa natin sa pamamagitan ng Pagdarasal. Brother John, nakikita ko rito, no? Oo. Parang kompetensyahan ng kalakal. Hanggang sa nauwi sa manakawan ng kalakal. Hindi naman sabi na konti lang ang nakuha ng kalakal. Pag nanakaw siya ng kalakal ng iba. Ang problema, hindi pa napapatunayan. Walang ebidensyang matibay. Yes. Diba? Yun yung mahirap, brother. Makaikaibalikad eh. Oo, mahirap magbantang. Nako. Ay, hindi ba nasa 10 Commandments yan? Huwag ka magbibintang. Yes. Oo. Mahirap yung pagbibintang kang nanakaw. Ano ilalabas mong dinakaw? Wala naman. At saka, kung nakita niya, halimbawa, nakita ni Minda doon sa kapitbahay niya, at alam niyang kanya yun, sana kinwestiyonan niya yung kapitbahay niya right there and then. Oo nga. Di ba? Okay. So, ano ang maipapayo mo rito sa dalawang ito? So, sa dalawa, sana pag-usapan nila, mag-usap silang dalawa. Kasi nasa isang komunidad lang sila eh. Dapat nasa isang maayos silang komunidad. Mm-hmm. Kumbaga, kung ano napulot ng isa, tanggapin niya. Kung ano napulot naman ng isa, si Aling Baby, tanggapin niya din, kunin niya din. Oh. Kasi pareho namang may halaga yung pinupulot na kalakal. Pero yung kalakal yun,
nauwi sa pagnanakaw, hindi yung magandang tignan. Mas maganda maging maganda at mapayapa na lang yung kanilang pagsasamahan. After all, Oo. mga dating magkaibigan yan. Ay, oo. Ano na, kaibigan. Dahil sa kalakan, masisira ang pagkakaibigan. Oo. Hindi lang pala hindi lang pala sa pag-ibig ang masisira, pati din sa kalakan. Pati sa kalakal. Kasi pinaghihirapan yan eh. Pero yun nga lang, bago ka magbintang, siguro mo meron kang ebidensya. Yes, Na, well, yun ang papakita Oo. na katibayan mo na talagang sabay nagnakaw or sabay kumuha. Dapat Oo. merong video or may Right. tekniko. Ayun, na dapat na ipakita ni Oo. nung pangalan ba nung pagreklamo na kami. si Minda yung Yun, sabi nagre-reklamo. Minda. Oo. Yun. Okay, sige. Sabi doon Oo. ay medyo pagod today at matapos yung grades ng first quarter. Oo. ilang araw, ilang gabi po yan. Malaking hirap yan pag-check. Oo. Oo, And then, pag-check brother, ng mga batiin ko grades. lang mga guro na nandiri mo ngayon ng Happy Teacher's Month, no? Hanggang next week. Ngayon ba ang Teacher's Month? Ang pinaka-last day po is matatapat na October 4 sa mga school. Ano ba tinuturuan mo? Elementary, high school? Brother June, actually, nasa middle ako eh. Nasa grade 5, 6, and 7 ang handle ko. Ay, hindi na masyadong problema yan. Opo. 5, 6, and 7, hindi na masyadong problema. Opo. Ang pinuturo ko, mathematics. Naka, Diyos ko. Diyan ako bumaksak. I hate that. Ikaw, Jake. I hate that. Oo. Brother June, maraming salamat po. Salamat sa iyo, JC. Salamat. Okay, puntahan natin ang ating kabalin. Keng Pampanga. Ang uod ng ganda na dilag ng Pampanga. Hindi ko lang alam kung saan sa Pampanga. No karang keng Pampanga, Sugar? Maya Pabengi. Magandang gabi po, Brother June. Oo, ang ganda ng boses, ano? Maganda. Parang Helen Vela, no? Pasensya na po. Medyo sinisipon lang. Medyo Wow! nawalan na. Ay, Pasensya na. yabang ano. Ayun. Sinisipon pa siya sa boses niyang yan. Ano kasi, nagtatrabaho kasi ako. So Bedroom medyo- voice. Ano, Ayun. yan ang bedroom voice. Pasensya na po. Teaser. Epekto lang na naging trabaho. Ganon. So, yun. Oo, yung mga boses ganyan, mga teaser yan kung tawagin namin. Oo. Ayun. Doon ka rin kay Pampanga, Sugar. Mabalakat po, Brother June. Mabalakat. Wow. Yes, Brother Okay. June. Saan ba malapit ang Mabalakat? Sa ano po? Sa Mexico. Sa Mabalakat. Sa ano po? Sa Clark, Brother June. Sa may Clark. Yeah, Sako pa ba yan ng Clark. 3rd District? Hindi na. Hindi ako sigurado, brother. Sigurado? Actually, hindi ako talagang taga rito. Oh, hindi So, ka happen na Kapampangan. nagkaroon ako ng property dito. Hindi po ako lehitimong Kapampangan. Hindi ka lehitimong Kapampangan. Kami Yes, lang pala ang Brother Kapampangan. Taga saan ka? Anong probinsya mo? Secret, Brother June. Nalimutan mo. Sa farm ako lumaki. Yun ang haba iniisip ko eh. Sige na nga. Anong masasabi mo dito sa dalawa nag-aaway na ito, Sugar? Ako naman, Brother June. Oh. Nakakalungkot isipin na tama Magkaibigan yan, ha? Sir JC. Oo. Sila ay nasa isang komunidad at Right. sila ay dating magkaibigan. Pero kung tutuusin, hindi ko inuhusgahan yung sitwasyon nila Mm-mm. kasi wala naman tayo roon. Pero siguro sa atin, maliit na bagay lang yung ganun. Kasi parang kalakal lang ang pinagawa nila, di ba, Brother George? Oo, Pagbuha oo. lang ng garbage. Mm-mm. Siyempre para sa kanila, dahil yun ay kanilang pinagkukuhanan, kung hindi ako nagkakamali. Mahalaga. Pasensya na, Brother John, medyo late tuner ako. Oo. Napakahalaga nun para sa kanila. Oo. Pero ganun pa man, hindi tama na masira yung kanilang friendship or kung hindi man, yung kanilang samahan. Oo. Dahil lang sa ganoong bagay. Kasi kung tutuusin, unang-una wala namang ebidensya si Minda Mm-mm. na kinuha ni Baby yung kanyang kalakal. Ang kanyang pinangahawakan lang Wala. was yung kanyang pagbibintang na pareho sila ng sako, Right. pareho sila ng... At tama naman si Baby, pwede sila magkapareho ng sako. Kasi nga, Brother June, kung isa ba naman sila ng binibilihang bigas at saka yung sako namang yun unless si Minda ang nagpagawa ng special na sako. Kumbaga, para din Oo. sa mga kalakal niya, di ba? Alam mo, kung ako si Minda, susulatan ko ng pangalan ko yung sako. May nabibili naman na marker, di ba? Lagay mo, June Banaag.
Pwede Oo. naman yun, Eh Brother kung June. ninakaw yun, di magpapalit siya ng sako. Siguro, May effort pa siya, di ba? ang, ang magandang gawin na lang nilang dalawa para matultukan na yung kanilang mga away. Mag-usap sila ng maayos at saka siguro mas maganda kung pag-iisip pa sila ng ibang paraan kung paano. Though hindi ko naman minamasama ang pagkakalakal. Pero naniniwala ako na meron pang ibang mas maayos-ayos na trabaho na po pwedeng mag-ahon sa kanila sa kung ano man yung kinalalagyan nila ngayon. Para hindi nila kailangang mag-away sa kapiraso. Oo. Siguro isa pang dahilan kaya lagi nag-aaway-away ang mga tao sa kaliliit na bagay ay dahil sa kanilang mga pinagkakaabalahan. Siguro kung sila ay magiging abala sa mga bagay-bagay at hindi nila gaanong pag-uukulan ng atensyon kung ano man yung nakikita nilang lagi ang isa't isa, lalo at sila ay nasa isang komunidad, kung magkakaroon sila ng mga ibang pinagkakaabalahan na pwedeng magpaunlad pa sa kanilang buhay, siguro mas magiging productive sila. Maganda yung at sinabi mo, Sugar. mababawasan ang kanilang away. Maganda yung sinabi mo, to open your eyes dahil hindi lang dyan ang mundo. Pwedeng buksan mong mata mo at marami ka pang makikitang opportunities, hindi lang dun sa pangangalakal. May ibang Yes, paraan Brother pa. June. Oo. Actually, nga yun kung tutuusin nga ang kawalan ng trabaho ngayon parang ang dami mong po pwedeng gawin Right, Kahit right. maliit lang na trabaho. Oo. Walang maabilidad na magugusto. Huwag ka lang maging maarte. In the meantime, ang pinakamagandang gawin ng dalawa ay magluto sila ng ginataang bilo-bilo. Ang sarap lang, Brother June. Ginataang Bakit bilo-bilo mo ginusto? na maraming langka, may gabi, may kamote, Exactly. may langka, may saging na saba, at saka masarap na maraming ginataan. At mag-share sila, magsalo sila habang nagkukwentuhan at to apologize kung meron silang maling nagawa. Diba? Hindi yung kung ano-ano pati mga bagay na wala na sa lugar O tsaka binubuklat-buklat pa nila. wag sayangin yung kanilang pagkakaibigan. Gumawa ng Hindi kaibigan imbis na sumira ng kaibigan. Yes, Brother Jude. Diba? Hindi nila dapat nasayangin ang kanilang pagkakaibigan sa Right. napakaliit lang na bagay kung tutuusin. Oo. Dahil lahat naman yon ay nadadaan sa usapan. At leksyon po ito sa mga ibang tao na mahilig magbintang ha. Pagka kayo ay magbibintang, sa bagay, di pa nga sigurado bintang pangalang. Oo. Huwag po kayong basa-basa magbibintang, lalo na po kung wala naman kayong sapat na Ebidensya, katibayan. oo. Kasi nakakasira po yun. Halimbawa, ikakalat nila yung kanilang mga ibinibintang, nagkataong hindi pala talaga yun. Naku, Eh kaso di yan. nasira na yung tao. Nasira din sila. Kasi Right. nagbibigay sila ng maling information, nagmi-mislead sila ng tao. At saka violation yan sa Ten Commandments. Yun. Yes, Brother June. Okay. So, yun po ang payo ko sa kanila. Sige, Good luck na lang sa kanila. Sana Maraming magkakaroon sila. salamat, ma'am. Si Salamat, Ma'am Brother Sugar, thank you very much. Ng Mabalacat, Pampanga, na hindi po siya talagang taal na taga Pampanga. At secret kung saan siya lumaki, sa farm. Salamat po. Thank you. Kumusta sa mga taga Indonesia at Malaysia sa Kuala Lumpur, ha? Thank you. si Sugar palagi tumatawag sa atin yan. 26 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na. Ito po si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 11 ng gabi. At pagbabalik ho natin mamaya, tutunghayin natin ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Via ng Quezon City. Oras alas 10:26. Ating oras 20 minuto bago po mag alas 11 ng gabi kayo nakikinig sa palatuntunan ng Dr. Love. Kasama niyo, Brother June Banaag, OP, hanggang alas 11 ng gabi. Ang programang ito ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan ngayong gabi ng Huwebes. Ito ay liham na padala ni Via ng Quezon City. Dear Dr. Love, good evening po. Ako po si Via, 42 years old. Ako po ay tubong Palumpon, Leyte.
pero nakatira sa San Antonio, Quezon City. Married po ako pero namatay na po ang Mr. ko last year dahil sa leptospirosis. Meron po kaming isang anak na college na ngayon. Nasa Leyte po ang anak ko at proud po akong sabihing papasok na siya sa college sa University of the Philippines, Visayas. Dr. Love, ang hirap maging isang magulang, lalo na kung mag-isa ka na lamang na nagtataguyod sa anak mo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binayaan kami ng mabait at masipag na anak. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil biniyayaan niya ako ng lakas ng katawan at diskarte para kumayod ng kumayod. Kahit anong buhay pa ang mister ko, nagbebenta na po ako ng alahas at kung ano-anong pwedeng ibenta bukod po sa aking sari-sari store sa ibaba ng bahay namin. Ngayong nasa Tacloban City na ang aking anak, parang para mag-aral, mag-isa na ako ngayon sa bahay at may moments na nalulungkot talaga ako, Dr. Love, pero inaaliw ko na lamang ang sarili ko sa panonood ng Netflix at pag-aalaga ng mga pusa at kung minsan naman tinatawag ko sa bahay ang mga batang anak ng kapitbahay namin at sabay-sabay kaming kumakain. At siyempre, nandyan din ang weekend bonding with friends para malibang talaga at ma-enjoy ang buhay. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko ito kayang gawin. Hindi ko rin alam kung tama ang ginagawa ko. Hindi ko rin po alam kung dinidistract ko lamang po ang sarili ko sa mga bagay na nagpapalungkot. Pero hoping naman po na tama ako at tama ang ginagawa ko. Kaya naman nagmumukmok kaysa naman sa nagmumukmok at umiiyak lamang ako. Ano po ba sa palagay niyo ang pinagdadaanan ko at sa ginagawa ko? Tama po ba, Dr. Love? Or in denial pa rin ako at itinatago ko sa mga parang nagpapasaya sa akin? Salamat po sa magiging payo ninyo patungkol po sa concern ko. God bless po, Dr. Love, umaasa via ng Quezon City. Ito ni Paul Anka, Don't Ever Leave Me at 10:45 sa palatuntunang Dr. Love. Balikan natin ang kasaysayan ni Via. Maraming salamat sa iyo, Via, sa pagkakataon na ibinigay mo na maibahagi mo ang iyong kasaysayan ng buhay sa ating mga tagapakinig. Alam mo, hindi madali para sa isang tao ang mawalan ka ng mahal mo sa buhay, ng katuwang mo sa buhay, tao na minahal mo at naging bahagi ng iyong buhay. Parang kalahati ng buhay ay nasa kanya. No? Yan ang asawa natin, ang ating mga may bahay. Pero hindi natin alam at hindi natin mabibigyan ng kasiguruhan kung hanggang kailan tayo magkakasama. Kaya nga ito ay isang magandang palaala para sa mga tao na parang minsan ay taken for granted na lamang ang kanilang mga mahal sa buhay. Na, andyan naman siya. Hindi natin masyadong naipapadama ang ating appreciation, ang ating pagmamahal sa mga taong, pinakasalan natin. Parang taken for granted. Parang andyan na siya di ba? Pero mahalaga na ipadama natin ang bawat sandali na mahal natin at mahalaga siya sa ating buhay. May pagkakataon, Via, na talagang maiiwanan ng isa. At nakita ko rin yan sa aking mga magulang. Unang pumano ang aking nanay, si Inang, and nakita ko ang kalungkutan sa aking ama. And after a year, ay sumunod na siya. So, sa mga taong katulad mo na bata pa naman, ay nakakapag-adjust tayo sa mga pangailangan ng buhay. Saludo ko sa iyo sapagkat mayroon kang anak na responsable, mapagmahal, at masipag. Yan ay dahilan sa iyo at sa iyong asawa. Ito yung values na itinanim mo doon sa iyong anak. At ngayon ay inaani mo at nakikita mo sa kanya ang pagiging responsableng anak. Kailangan din ng iyong anak na
matutuhan na humarap sa lipunan at bumuo ng kanyang mga pangarap. At kasama diyan ng kanyang pag-aaral at minsan ay paglayo sa atin ng ating anak. Hindi man natin gusto, hindi man niya gusto, pero kinakailangan para maging hagdan ito para maabot ang kanilang pangarap. Kung sakali man, Via, na dumating sa buhay mo ang oras na ikay nalulungkot, nagdadalamhati sapagkat hindi madali na matanggap, no? It will take quite some time. May iba-ibang stages ang grieving. At nakikita ko naman na nakaka-adapt ka doon sa mga pangangailangan mo. Tama yung ginagawa mo that kung ikaw ay nalulungkot, naghahanap ka ng mga bagay na makapag-distract doon sa loneliness na pinagdadaanan mo. At kasama dyan yung mga simpleng bagay na pagtawag sa mga anak ng kapitbahay natin para magsalo-salo tayo sa bahay mo habang wala ang iyong anak. See to it that magkaroon din ng pagkakataon na regular na magkita kayo ng iyong anak every now and then. It's either umuwi siya sa Maynila o ikaw ang magtungo sa probinsya para madalaw din siya, para malaman niya na you are still together bagamat kayo ay magkalayo. Ang sa akin lamang, higit na magiging madali para sa iyo na tanggapin ang katotohanan and obviously natanggap mo na ang katotohanan na nag-iisa ka at tanging ang anak mo na lamang ang iyong kasama. Ang pagkawala ng iyong asaway, natanggap mo na. Siguro panahon para mabuo muli ang iyong pagtitiwala sa Diyos, panahon ng panalangin, panahon ng mga pagninilay, lalo na kapag ikaw ay nag-iisa na lamang. At sana'y patuloy kang makinig sa programang ito upang makapagdulot ng kaaliwan sa bawat araw at bawat gabi ng ating pagsasama. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Ito, Hark the Herald, the Angels Sing. Pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod at magbabalik muli bukas ng 9:30 ng gabi. Sa ngalan po ng buong production staff ng ating programa, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, ang ating operations manager, Cherry Baile, ang ating producer, Jake Backwod, Director Sheikh Mamario, ang ating studio tech, Rome Ortigas, Orad Operator Mike Santillan, at ang ating PA at avid operator, Jarian Manipon. Ito po ang inyong lingkod, Brother June Banaag, OP. Hanggang bukas muli, magandang gabi, maraming salamat. Shalom Aleichem.